Kristo. Magandang hapon sa ating lahat. Pakibati po ang inyong katabi ng magandang hapon. Good afternoon. Mga minamahal ko mga kapatid, tayo ngayon ay nasa 32 linggo sa karaniwang panahon. Tayo'y nalalapit na magtapos ng kalendaryong liturhikal ng ating simbahan. Ito'y magtatapos next week sa pagdiriwang natin ng dakilang kapistahan ng Kristong Hari. Kaya nga, dahil papatapos na yung liturgical calendar ng simbahan, yung mga pagbasa, yung mga gospel na ating mapapakinggan, actually nagsimula na ito nung mga nagdaang linggo, at magpapatuloy sa mga susunod na linggo, ay tungkol sa katapusan ng mundo. Tungkol sa katapusan, the end of times. Kaya palagi niyong maririnig ang tanong sa ating pagninilay, tayo ba'y handa? Kasi hindi natin na alam kung kailan, kung kailan tayo mamamatay. Hindi naman talaga natin alam yan. At pangalawa, alam ba natin kung kailan magtatapos ang mundong ito? Kung kailan darating ang Panginoon? Meron po bang nakakaalam? O di ba? Wala naman. Kaya ang palaging pinapaalala sa atin ay maging handa. Handa ka ba? Handa ka ba? Paano ba tayo magiging handa? At paano ba tayo makakapasok ng langit? Maliwanag Lahat tayo gusto nating mapunta ng langit. Pero ang tanong, paano ba? Paano tayo makakapunta ng langit? Last week, ano bang pinagnilayan natin last week? Naaalala pa ba? Yung last week, naku po. Father, English po kasi. Hindi naman po English yung sermon ko. Tagalog yung sermon ko, di ba? Ang nagpapakataas, naalala na. No? Ibig sabihin mga kapatid, hindi makapasok sa langit ang mga taong mayabang. At lalo tigit ang kasalanan ni Satanas. Ano ba kasalanan ni Satanas? Pride. The sin of pride. Gusto niyang maging kapantay o higitan pa ang Diyos. Kaya tandaan ninyo mga kapatid, ang mga nagpapakataas ay ibababa. Ano bang meron sa baba? Ano ba meron sa baba? Alam niyo na, impyerno. At ang nagpapakababa ay, anong meron sa taas? Langit. Ibig sabihin, para ka makapasok ng langit, maging mapagkumbaba. Ngayong linggo, paano ba tayo makakapasok ng langit? Meron daw 2 klaseng birhen. Ano bang klaseng birhen ka? Ikaw ba'y, ba't nagsisikuhan? Di ko naman tinatanong, no? Don't get me wrong, no? Di ko tinatanong kung sino ba virgin o hindi, no? Hindi. 2 klaseng birhen ang ipinapakilala sa atin sa mabuting balita. Una, sino? Ang mga hangal, the foolish virgins. Sila yung mga hindi handa at hindi nagdala ng extrang oil, no, langis, para manatiling nag-aalab ang kanilang ilawan. At ang mga, actually hindi naman matalino, marunong, the wise virgins. No? Kaya mga kapatid, ang mga taong makapapasok ng langit ay ang mga taong marurunong. Marurunong. Palagi niyong tatandaan na walang taong bobo. Wala. Kaya mga minamahal kong mga kabataan, youthmas, no? Walang taong bobo. Lahat tayo biniyayaan ng Diyos ng talino, ng karunungan. Yung iba hindi lang ginagamit. Mas pinipiling maging hangal. Hindi ko po kasi ginagamit yung isang term Talagang iyon naman talaga dapat kasi masakit sa tenga. Ano ba talaga yung term? Tanga.
No? Maraming taong nagpapakatanga. Kasi alam naman yung dapat na gawin, alam naman yung tama, pero pas pinipili pa rin yung mali. Kaya sa huli, nasasaktan lang din. Kaya mga minamahal ko mga kapatid, no? Walang taong bobo. Yung iba, hindi lang ginagamit. At pangalawa, yung iba, hindi lang hinahasa yung talinong bigay ng Diyos. In short, palaging tamad mag-aral. Tamad mag-review. Walang taong bobo, merong taong tamad. Para hasain yung talino at runong na binigay ng Diyos. Ibig sabihin, dahil lahat tayo ay marurunong, yung iba hindi lang ginagamit, ang gusto ng Diyos, lahat tayo makapasok ng langit. Yun nga lang, yung iba nga, hindi nga ginagamit. Kaya, yan ang magiging dahilan para hindi ka makapasok ng langit. Ano bang mga taong marurunong? Una, ang mga taong marurunong ay yung mga taong alam ang kanyang gagawin. Katulad ng sinabi ko kanina, binigyan tayo ng Diyos ng karunungan. Ibig sabihin, alam natin kung ano ang tama at mali. Amen? O, anong pinipili? O, alam naman pala, anong pinipili? Yung tama o yung mali? O, yung mali. Inadmit nyo rin. Yung mabuti o yung masama? Yung totoo o yung kasinungalingan? Nagsisinungaling, nagsusuot ng maskara para maging kaaya-aya sa paningin ng iba. Yan, sa panahon ngayon tayo. Alam naman natin yung tama, pero mas pinipili natin ang mali, ang masama, kasalanan, at ang kasinungalingan. Palagi niyong tatandaan, hindi sapat na hindi ka gumagawa ng masama. Hindi pwedeng sabihin mo, Father, hindi, sinusunod ko po yung 10 utos ng Diyos. Hindi naman po ako nagnanakaw. Hindi po ako nangangalunya. Hindi po ako pumapatay. Hindi po ako nagsisinungaling. O, hindi ka nga gumagawa ng masama. Ang tanong, nakagagawa ka rin ba ng makabutihan? Kaya mga minamahal ko mga kapatid, palagi dapat tayong pumili ng tama. At hindi lang basta piliin, gawin kung ano ang mabuti. Pangalawa, ang taong marunong hindi lang alam kung ano yung kanyang gagawin, ang pagpili ng mabuti. Alam niya rin ito, alam niya kung kailan niya rin ito gagawin. Kailan ba tayo gagawa ng mabuti? Kailan? Hindi niyo po ba alam? Kailan? Ang paggawa ng mabuti, mga minamahal ko mga kapatid, hindi yan ay pinagpapabukas. Hirap sa ating mga Pilipino, no? May pangit tayong ugali at ano yon? Mamyana, habit. Pinagpapabukas sa atin palagi. Tsaka na lang po, mamaya na lang po. Kaya nga pag sinasabi ng magulang sa kanyang anak, anak, mag-aral ka na. Gumawa ka na ng assignment. Mama, mamaya na lang po. Tsaka na lang po. O magkakraming. O hulaan ko. Hindi pa kayo nakakagawa ng assignment. Mamaya pa lang, pagka-uwi. Amen. O, tingnan niyo. Alam na alam ko yan eh. Ako rin dati. Joke lang. No? Ganyan tayo eh. Tsaka na lang. Tapos magkakraming, magmamadali. O kaya, sinabihan ka, oy kapatid, magsimba ka naman. Huwag ka puro laro. Hoy kapatid, mag-serve ka naman. Maging youth ka naman, maging lektor, maging choir. Sasabihin mo, tsaka na lang po. Busy pa ako sa school. Busy po ako sa trabaho. Tsaka na lang pagtanda ko. Katulad ng sinabi ko kanina, alam mo ba kung hanggang kailan ka mabubuhay? Kakatsaka mo na ng tsaka na, baka mamaya huli na pala ang lahat. Kakaipon mo ng pera,
yung inipon mo, hindi mo naman pala mapapakinabangan. At tandaan mo, yung pera na yan, hindi mo naman yan masasama sa langit, madadala sa langit. Kaya mga kapatid, ang paggawa ng mabuti, ay dapat ngayon ka gumawa ng mabuti. At hindi lang basta ngayon kasi baka mamaya gagawa ka ngayon, bukas hindi na. Sa susunod, hindi ka na magpapatawad. Sa makalawa, hindi ka na magmamahal. Hindi ganun. Ang paggawa ng mabuti, ang pagpapatawad, ang pagbabahagi, ang pagmamahal, ito'y ginagawa araw-araw. Piliin mong maging mabuti, gumawa ka ng mabuti, araw-araw. At pangatlo, mga minamahal ko mga kapatid, ang taong marunong, hindi lang basta alam niya kung anong gagawin. Hindi lang alam niya kung kailan ito gagawin. Ang taong marunong, alam niya kung paano ito gagawin. Paano ba gumawa ng mabuti? Paano bang gumawa ng mabuti? Ang paggawa ba ng mabuti ay para lang doon sa mga taong naging mabuti sa iyo? Ang pagpapatawad ba ay doon sa mga taong humingi ng tawad sa iyo? Pag hindi humingi ng tawad, hindi mo na papatawarin? Ang pagtulong ba ay tutulungan mo lang ba yung mga taong nagpautang sa iyo? Yung pagmamahal ba, mamahalin mo ba at papahalagahan lang yung mga taong nagpapahalaga at nagmamahal at kumakalinga sa iyo? Paano yung mga taong niloko at sinaktan? Hindi mo na ba mamahalin? Paano yung mga taong nakaaway mo? Hindi mo na ba gagawa ng mabuti? Kaya nga paalala ko kahapon ko sinabi, yung mga nanalo. Hindi mo lang paglilingkuran yung mga taong bumoto sa'yo. Pwede ba yun? Ang paglilingkuran ko lang yung mga bumoto sa akin. Pwede ba yun? Yung mga kalaban mo, hindi mo na sila paglilingkuran? Yung mga taong hindi bumoto sa iyo, hindi mo na ba sila paglilingkuran? Hindi. Paglilingkuran mo dapat kahit yung mga taong nanirat sa iyo, nang chismis sa iyo, sumira sa iyo. At sa ating lahat, gumawa ka ng mabuti kahit sa mga taong sinaktan ka at naging dahilan kung bakit yung puso mo sugatan. In short, ang paggawa ng mabuti walang pinipiling tao. Amen. Maging mabuti tayo sa lahat kahit silang mga tao ay hindi naging mabuti sa atin. Sana wag tayong maging hangal. Kasi yung mga taong hangal naman na ito, alam naman talaga nila kung anong gagawin. Alam nila kung kailan to dapat gawin. Alam nila kung paano rin ito gagawin. Pero mas pinipili nila na magpakasasa sa makamundong bagay. Sana tayo yung mga mabubuti, yung mga marurunong, para tayo makapunta ng langit at makasama ng Diyos sa langit. Kasi tayo nagsumikap na gawin, piliin, at gawin kung ano ang mabuti, araw-araw, sa lahat ng tao, naging mabuti man sila sa atin o hindi. Amen.